Professor Marichu Lambino, Media Law and Ethics Expert mula po sa UP College of Mass Communication. Pasada! Pasada! Attorney, nandiyan na po kayo? Po. Hi, Attorney. Good evening po. Joyce Balancho po. Dito po sa Story Outlook. Kamusta po kayo, Attorney? Mabuti po. Mabuti po. Kumusta po sa lahat? At pagbati sa teleradyo, kayo ay nasa top 5 na ngayon ng mga nangungunang radio station in less than 10 months or 11 months. Opo, wala pa po. Naku, wala pa po kaming 1 year. Pero thank you po. Thank you so much po, Professor. Naku, isa ho kayo sa lagi namin nakakausap, no? Dito ho sa programa ho natin. Professor, unahin ko muna yung si Senator Robin Padilla, meron ho siyang balak, no, na magpatawag po sa Senado ng congressional hearing at gusto po niyang talakayin kung paano daw po kino-cover ang ginagawa ng media ng storya ito pong issue sa West Philippine Sea. Ano muna yung tingin ho ninyo doon? Professor? Opo. Sandali lang po. Tungkol po dito sa ginagawang panukala na magkakaroon ng congressional hearing ukol sa coverage ng West Philippine Sea, hindi po malinaw sa akin kung ang tinutukoy po niya ay ang coverage ng news media or ang coverage ng mga nagpapakalat ng disinformation. Sa tingin ko po ay mas mahalaga po na tignan po natin yung maraming mga nasa social media na nagpapakalat ng disinformation na ang China daw ay merong jurisdiction or merong karapatan na gumuhit ng linya sa buong South China Sea or 90% ng South China Sea at ito ay kanilang kamkamin. Ito po ay walang katotohanan, walang batayan sa international law at illegal po. Kaya yun po dapat siguro ang tignan ni Senator Robin Padilla sa halip na magkaroon ng isang panukala or suggestion na sagkaan ang kalayaan sa pamahayag sa coverage ng West Philippine Sea. Kaya hindi po malinaw kung ang tinutukoy po niya ay yun pong news media coverage dahil wala naman po akong nakitang mali or kakulangan. Medyo ang kulang ay dapat mas palawakin pa ang coverage sa mga issue tungkol sa West Philippine Sea. Pero kung ang layunin po niya ay sagkaan ang kalayaan sa pamahayag, ito po ay magiging labag sa ating saligang batas. Opo, based po sa inyong observation, no, kasi ito po ay putok na balita sa lahat po ng news agencies, no, yung nangyayari po sa West Philippine Sea and of course yung pivot po ng current administration sa kanyang foreign policy. Napakalaki hong pinagkaiba po niyan sa nakaraang administrasyon. So nakatingin niyo po ba yung kung paano po nagtatrabaho ang media pagtalakay dito sa West Philippine Sea issue, ito ay tingin niyo po bang tama at naaayon po sa ine-expect po natin sa mga miyembro ng media? Kung ang tinutukoy po natin ay yung news media na meron pong mga editors, may mga news directors, may mga reporters, opo, ito po ay sumasapat at dahil po ito yung may mga pinapapunuan po ng mga editors. Pero yun pong coverage or hindi coverage, pero yun pong mga sari-saring mga opinion na lumalabas sa social media na walang batayan sa international. Yun po siguro yung dapat nating tignan. At isa pa po dito yung lumalabas po na daan-daan ba na Chinese students na inyo pong iniulat kanina? Siguro maaari po natin itanong dahil ang nakakapagtaka po dito, usually po ang qualifications. Ang qualifications po ng foreign students ay pumasa po dun sa English Proficiency Exam. Yun po yung qualification halimbawa sa mga universities, halimbawa sa UP, etc. So, yun po ang dapat itanong kung pumasa ba sila sa English Proficiency Exam, kung ilan po sila at kung naninirahan po sila dito. Dahil karamihan po ng universities ngayon nag-o-offer na ng remote learning. You only have to show up for admission exams and for quarterly exams. Pero hindi kailangan manirahan yung mga foreign students kung kailangan nila ng degree sa isang reputable university sa Pilipinas. So yun po yung mga kailangan ilinaw po sa ating mga pagpapakalat ng impormasyon at kailangan pong itanong natin yon para makakuha tayo ng tamang datos ukol sa mga ginagawa ng mga iba't ibang elemento sa ating teritoryo. Opo, yun nga po, hindi po ganun kalinaw pa, no, yung concrete information and solid information as to how many students, ano ba mga pinagdaanan ho nilang proseso. Diyan ho ba, for example, attorney, bilang pinag-usapan na rin naman natin ito, no, sa UP College of Mass Communication, would you know kung meron tayong mga estudyante rin po ng mga Chinese? Bilang sa amin pong karanasan, dahil meron po kaming karanasan ng mga international students, exchange students po, alam mo Joyce, dose-dosena lang yan. Hindi pa tayo, never ako nakakita ng kolehiyo na umabot sa 100.
let alone 400, let alone 1,000. Never po yan nangyari. Dose-dosena po ang mga international students natin. At usually itong memorandum of agreement, exchange students po sila. Kung meron ng foreign students, dose-dosena lang po. Hindi po yan umaabot ng 100. Kaya nakakapagtaka po yung laki ng bilang na 1,000, or daan-daan. Nakakapagtaka po yung laki ng bilang na yon. At pangalawa po, meron po tayong mga qualifications na kinakailangan bilang ating karanasan sa mga international students. Kailangan po ang medium of instruction dahil ang medium of instruction sa Pilipinas ay English at Tagalog or Filipino. Kailangan po ay nakakapagsalita sila at conversant sila sa either English or Filipino. Kaya meron pong pa-exam dyan. Kailangan pumasok sila sa English Proficiency Exam. Ito po yung hindi na itatanong. Kailangan pong itanong po natin, pumasok po pa sila sa isang English Proficiency Exam. At pangatlo, Joyce, nakakapagtaka kasi graduate students pala ito, MA. Akala ko, I thought they were kids. They are supposedly graduate students. So hindi na po ito mga teenagers, kundi mga lagpas 20 na, etc. Kaya kailangan po nating malaman na bakit kinailangang maging residente sila. Samantalang karamihan po nakakakuha ng degree sa isang reputable university by blended learning. Halimbawa po sa UP Open University po yan. Makakakuha po tayo ng degree. Ipasa lang natin yung admission exam. You have to show up for the admission exam, tapos may appearance ka for the quarterly exams. So 4 na beses lang yun na punta ka sa Pilipinas. Pero the rest of the time, blended learning po. So nakakapagtaka, bakit sila residente? Karamihan naman meron ng blended learning. Tapos ganun kadaming graduate students, never ako nakakita ng ganun kalaking daan-daan or libo-libo na graduate students ng isang kolehiyo o isang pamantasan. At pangatlo, yun pong English Proficiency Exam na required po yon sa mga international students. Sila po ba ay pumasa sa English Proficiency Exam? So sa ating mga nagpapakalat ng impormasyon sa news media at sa mga vlogs, nais po nating maging malinaw po ang mga ito at itanong po natin yung mga tamang tanong para po natin makita yung datos bago po tayo maging panghusga, for example. So hindi tayo nagiging mapanghusga sa anumang nationality. Kung hindi yung data tungkol sa bilang ng mga naninirahan, yun po ay nakakagulat at dapat sigurong tignan. So, at ito ay regardless of nationality. Maaaring sila ay, kung ito man ay taga India or Europe or America, kung gano'ng kalaking bilang, kailangan pong sipatin kung bakit sila naninirahan sa iisang barangay or iisang sityo. Gano'n po. Opo, Professor, bilang nandiyan na rin naman ho kayo, itanong ko na rin ho kayo dito sa mga, kumbaga, dumadami hong insidente na mga na napupunan ng mga vloggers na di umano ay meron sila mga violation, for example, sa community standards or di kaya hindi nila alam, for example, yung ilan sa mga makahalagang bagay na dapat nilang nalalaman bilang content creators. For example lang po, yung kidnap prank na nag-viral ho ito, Professor, yung akala ho ng police ay totoo, yung nangyayari isang kidnapping incident. Yung pala ay para sa online content lang. Meron pa po yung, recently lang po, yung sa Takoyaki, yung marketing stint, na prank lang din ho pala. Marami ho nagiging issue ho ngayon sa mga online content. Ano bang tingin ho ninyo dito, Professor? May kailangan ba tayong gawing paghihigpit sa mga nakikita ho natin at naipopost sa online? Dito po sa mga online na mga content or sa mga vloggers, ang ating pong patakaran ay self-regulation, pero meron pong mga batas. Kaya yun pong mga vloggers, pwede natin i-categorize sa iba't ibang mga kinds. Halimbawa, yung isang category ay influencers. Influencers ay yung mga nagpo-promote ng produkto. Pangalawang category, yun pong may advocacy. Pangatlong category na ihiwalay ko, yun pong nagpapakalat ng disinformation or kasinungalingan. So yun po yung mga yun. Yun pong mga nagpo-promote ng mga produkto, ng takoyaki ba yun, etc. Yun po ay, sila po ay sakop ng Consumer Act at ng, pwede rin po silang sakupin ng DTI or Department of Trade. At pwede pong magsampa ng mga reklamo laban po sa kanila kung sila po ay lumalabag doon po sa provision na kailangan ay maging honest. Kailangan maging honest at tapat sa kanilang mga statements. So kung deceptive po, kung sila po ay deceptive, pwede po silang kasuhan sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso sa DTI.
kung sila po ay merong clear and present danger or sobrang mapanganib sa katiwasayan, pwede pong magsampa ng reklamo agad-agad sa NTC or National Telecommunication upang sipatin kung dapat pa silang ipasara. So meron po tayong mga batas at dapat po tayong magsampa ng reklamo sa DTI. Yun pong sinabi niyong nagkunwari na kinidnap, yun pala ito ay para lang sa content. Yes, opo. Pwede rin po silang kasuhan ng Philippine National Police pagkat paglabag po ito sa Cybercrime Prevention Act at yung PNP, yung NBI, pwede po silang kasuhan na kahit na po simulated yun po ay mapanganib dahil ginagamit mo yung resources ng Philippine National Police kung sila ay mag-respond. So pwede po silang sampahan ng kasuhan ng mga reklamo sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa NBI at sa Philippine National Police. Dati po, Professor, natatandaan ko na pag-usapan natin yung dapat ba magkaroon ng, kumbaga, kapisanan ng mga vloggers, ganyan, ng Pilipinas. Kumbaga, meron silang sariling grupo kung saan, katulad nga po sa KBP, na pag-uusapan yung standards dapat, no, na at responsible journalism. Tingin niyo po ba ay mas dapat na ho ito ngayon mangyari at tingin niyo po ba ay magtatagumpay if ever meron mga mag-attempt na magkaroon ng ganitong asosasyon? Salamat at naitanong mo yan, Joyce. Napakagandang tanong yan dahil sa ngayon ay walang samahan or walang uri ng paraan para sila ay magkaroon ng self-regulation bilang grupo. At sa aking pananaw, dahil sila ay nagpo-promote at dahil sila ay may mga content, mga produkto na pinopromote, kung sila ay may mga produkto na pinopromote, sila ay maaaring mapailalim sa Advertising Standards Council. Kung indirect naman, iba yung kanilang pinopromote, pero sila ay kumakalap ng advertisements, pwede po nating i-petition yung Advertising Standards Council Board na sila po ay i-require nila na magkaroon ng mga seminars ang mga influencers at vloggers bago po sila bigyan ng advertisements dahil kumikita po sila sa pamamagitan ng advertisements. So kailangan po ay pwede natin pakiusapan yung ASC na i-require sila na magpumasa sa isang seminar or pumasa sa mga qualification exams para katulad ng KBP, di ba? Yung KBP meron siyang qualification exams para maging kasapi ng KBP at meron tong privileges. Ang privileges ay doon mag-a-advertise yung mga produkto. So kung pumasa ka sa ASC na qualification exam, sana meron ganon, pwedeng yung mga advertisers, magugustuhan ka nila at sa'yo sila maglalagay ng kanilang mga ad placement. So ito po yung nakikita nating magandang maaaring ipakiusap marahil sa mga advertisers, sa mga produkto, mga manufacturers at kasapi ng ASC, Advertising Standards Council. Maraming salamat po. Yan po si Professor Marichu Lambino, Media Law and Ethics expert mula po sa UP College of Mass Communication, Professor and Attorney. Thank you so much po. Thanks, bye! Thank you. Maraming salamat po.